lipas na mga taon, lalo na nung pandemya, tila kasama na ito sa basic necessities ng marami. Tissue na basa, panglinis o pamunas. Mas madaling gamitin dahil may kasama ng disinfectant o alcohol, wet wipes. Ang public school teacher at nanay na si Carla, hindi mawawala sa kanyang bag ang wet wipes. Essential sa household, pag may sipon, kasi nga, pagkapahid, throw na lang. Wipe it, wipe it. Pero ang hindi niya lubos inakala nang dahil sa ipinamunas niyang wet wipe sa sinisipon niyang bunso na si Drio, namula at nalapnos ang ilong at bibig nito. Hindi rin siya makakain. Hindi niya na-open ng husto yung mouth niya. Nag-guilty talaga ako dahil sa 179 pesos na pagtitipid mo, dumating sa point na gano'n na pwede pang mag-risk ng buhay. Wait! Posible ba talagang mangyari ito nang dahil lang sa wet wipes? Unang beses lang daw nagamit ni Carla ang brand na ito na in-order niya online. Nainganyo ako kasi nga naghahanap ako ng ibang brand kapalit nung ginagamit na talaga namin na wipes. Hey, what are you doing? Wiping your toy? Ang claim nila, this is 100% na good for the sensitive skin, na pwede siya sa hands, na pwede siya sa face, and pwede siya sa mga babies. Ang bili niya sa 5 packs, 179 pesos. Sobrang cheap niya. Maraming good reviews kasi doon talaga yung tinitingnan ko. All around ang gamit niya rito. Ipinagamit din niya sa kanyang mga anak na sina Drix at Drio. Here, more. Oh, it's so dirty. Yeah. Gumagamit siya ng wipes kapag nagwa-wipe siya ng hands. Pero nung ginamit daw ito ni Drix, pansinga ang bata. Biglang nagkaroon ng irritation. Dahil nga magkasama kami nung anak ko sa school, naagapan ko agad yung sobrang pamumula sa nose niya. Hanggang nitong January 22, ang bunso naman niyang si Drio ang sinipon. Nasa bahay siya with her lolas, and hindi ko din nasabihan na huwag ipapagamit yung wipes. Almost kalahati na yung nagamit niya. Iyak na ng iyak dahil nga kakapunas nung wipe. Sobrang pulang-pula, and then may fever din siya that time. Parang burn. Hindi niya na-open ng husto yung mouth niya. Hindi nga rin siya nagsasalita. Usually, madaldal siya. Kaya agad na nilang isinugod si Drio sa ospital at nalaman nilang ang bata nagkaroon ng contact dermatitis secondary sa paggamit ng wet wipes. Nagpahid na kami ng nireseta ni Doc na makakapag-ease nung inflammation kasi nahihirapan nga siya. Malaking nawala sa amin dahil dun sa iniisip ko na cheap na binibili ko. Nag-guilty talaga ako kasi bakit nagbago pa ako ng brand dahil sa 179 pesos na pagtitipid mo, dumating sa point na gano'n na pwede pang mag-risk ng buhay. Agad niyang kinontak ang pinagbilhan niya nito. Actually, they do apologize. Nag-reply sila na nanghihingi sila ng medical results. Nakakuha naman ako ng medical certificate. Gusto pala nila is specific na ingredient na sasabihin ng doktor na nandun sa wipes nila. Kami ba ang maggagawa ng action regarding that sa investigation? Ako pa rin ang magbabayad nun pag pinatest ko yun eh. Ang seller ay maaaring managot sa ilalim ng Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines kung mapatunayan na ang nangyari sa bata ay may koneksyon sa ibinentang baby wipes. Sinubukan din naming hinga ng panig ang seller pero hindi sila tumugon sa aming paanyaya. Ngunit ayon sa aming pag-iimbestiga, rehistrado naman ang brand na ito sa FDA o Food and Drugs Administration. After verification in our system, it was found that the product holds a valid certificate of product notification for a cosmetic product. Our records show that no reported adverse events case was filed with or received by the FDA on the product. Pero bakit kaya nagkaroon ng contact dermatitis si Drio? Gayong pasado naman pala sa FDA ang chemical components nito. Very difficult talaga
para hanapin mo yung product na siguradong wala kang allergy. Kasi kumisan ng isang produkto, 10 ang laman yan. All of those substances can be an irritant or can be an allergy cause of contact dermatitis. Yung kay Drio, irritant to. Kasi within 24 hours, tumabas ka agad yung mga manifestation niya na nagkaroon siya ng maliliit na butlig na may lamang tubig, tapos pulang-pula at saka magang-maga. Mostly yung preservatives at saka yung mga antimicrobial na agents po natin, yung pwedeng magkaroon ng itchiness, redness, or mga sensitivity sa skin. Para kay Doktora Grace Beltran, ang nangyari kay Drio, isang isolated case. Meron talagang taong naiiba. Out of 1 million, ikaw lang yung may allergy. 98% no reaction, 2% will have a reaction. Rare, but they develop. Kaya nga hindi mo naman masasabi na bad product. Kasi kung siya lang yung nagkaroon ng reaction, talagang namang may nangyayari yun. Hindi raw advisable na gumamit ng wet wipe sa mukha ng mga bata dahil mas manipis at sensitive ang balat sa bahaging ito. Kung tayo po ay mamimili ng mga produkto, gumamit ng small amounts po muna, tapos i-check kung meron po siyang allergy. Pagkapahid mo pa lang, may parang may sting na. Kanyari, parang humapdi na. Huwag mo nang ituloy. Huwag na siya maghinayang kasi tira mo, mas malaki ang gagastusin mo kapag nagkaroon na ng problema. Wala namang nanay na gustong mapasama yung anak. Sa mga nanay na katulad ko, sana maging mapanuri sa mga ginagamit natin para sa ating babies. Mga nanay, paalala lang po, bago bumili at gumamit ng mga produkto para sa inyong mga anak, siguraduhin hiyang sila rito at ligtas para hindi nyo na kailangang magpahid o magpunas ng mga luha.